Assalamualaikum at salamat na paalam sa lahat ng mga mag-aaral na aking minamahal. Maligayang pagdating sa ika-13 na episode sa serye ng 100 Araw na Motibasyon ng Mag-aaral. Ngayon, nais kong talakayin ang isang napakahalagang ugali sa pag-aaral para sa pangmatagalang tagumpay. Mag-aral ng maunawaan, hindi lamang basta kabisaduhin. Mga mag-aaral na aking minamahal, marami pa ring mga mag-aaral ang nag-iisip na ang pag-aaral ay puro pag-aalala. Basta makasagot sa pagsusulit, basta maalala ang formula, basta makausap ng mga pangungusap, itinuturing na sapat na. Ngunit sa katotohanan, ang pagbibigay kahulugan ng walang pag-unawa ay hindi tayo makakarating ng malayo. Ang kabisaduhin ng walang pag-unawa ay mawawala pagkatapos ng pagsusulit. Ngunit ang kabisaduhin na may pag-unawa ay mananatili sa isipan at makatutulong pa sa iba pang mga aralin. Ang mga mag-aaral na mahusay ay hindi lamang nag-iingat. Sila ay nagtatanong. Sila ay nakakaintindi. Sila ay naghahanap ng ugnayan sa pagitan ng isang konsepto at iba pang mga konsepto. Unawain muna bago kabisaduhin. Halimbawa, unawain kung bakit ginagamit ang formula, saka madali itong maalala. Unawain ang kahulugan ng pangungusap, saka mas madali ang pagsusulat. Naiintindihan ang sanhi at bunga ng kasaysayan, mas madali nang masasagot ang mga tanong sa kaibaati. Naiintindihan ang konsepto ng agham, mas hindi malilito sa eksperimento. Kapag naiintindihan natin, hindi tayo madaling makalimot. Kapag naiintindihan natin, mas kalmado ang ating utak sa pagsusulit. Kapag naiintindihan natin, kusang dumarating ang kumpiyansa. Tandaan, mag-aaral, ang pag-aalala ay pansamantala lamang, ngunit ang pag-unawa ay tunay na pag-aari. Ang mga nakakaunawa ay mas madaling at mas malalim na makakakuha ng kahit anong paksa. Gawing mas makahulugan ang iyong pag-aaral. Bawasan ang pawang pag-alam, dagdagan ang tunay na pag-unawa. Kung nakatulong ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Pengetua AI YouTube para sa mga susunod na episode ng motibasyon sa mga mag-aaral. Ipagpatuloy ang pag-iisip, ipagpatuloy ang pag-unawa, ipagpatuloy ang tagumpay. Assalamualaikum at magandang araw sa lahat ng mga estudyanteng mahal ko. Maligayang pagdating sa ika-14 na episode ng serye na 100 Araw ng Motibasyon para sa Estudyante. Ngayon, nais kong magbigay ng isang mensahe na madalas itinuturing na maliit na bagay, ngunit talagang napakahalaga sa tagumpay ng estudyante. Huwag maging tamad sa paggawa ng mga tala. Mga estudyanteng mahal ko, maraming mga mag-aaral ang gustong umasa sa mga aklat, mga module o mga slide ng guro. Ngunit subukan ninyong alalahanin ang isang bagay. Ang mga bagay na isinulat ninyo mismo ay mas madaling pumasok sa isipan. Ang mga tala ay hindi lamang mga sulat. Ang mga tala ay paraan ng ating utak upang ayusin ang impormasyon. Ang mga tala ay tumutulong sa atin na mag-focus sa mga mahahalagang nilalaman, hindi sa mga hindi kinakailangan. Ang mga tala ay nagpapadali sa pag-unawa sa mga aralin at mas mabilis na ma-review. Ang mga mahusay na estudyante ay palaging gumagawa ng mga tala dahil alam nila ang mga benepisyo nito. Ang mga tala ay tumutulong sa pag-alala ng mas matagal. Ang mga tala ay nagpapadali sa pag-review bago ang pagsusulit. Ang mga tala ay nagpapasunod-sunod sa mga aralin. Ang mga tala ay nakakatipid ng oras dahil hindi na natin kailangang basahin ang buong aklat sa tuwing nag-aaral. Gumawa ng tala sa anyo na gusto mo. Maikling punto mind map, talahanaya ng paghahambing biswal na sketch, pinadaling pangungusap, anuman ang anyo. Ang mahalaga ay nauunawaan mo at maaari mo itong magamit muli. Tandaan, ang mga tamad na estudyante sa paggawa ng tala ay kadalasang nalilito at naguguluhan sa panahon ng pagsusulit, ngunit ang mga masipag na estudyante sa paggawa ng tala ay mas kalmado dahil naipon na nila ang kaalaman ng mas maaga. Gawing pangunahing sandata ang tala mo. Kahit na medyo nakakapagod sa simula, ang gantimpala ay napakalaki sa hinaharap.
Kung kapaki-pakinabang ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Punong Guro AI sa YouTube upang sundan ang mga susunod na episode ng motibasyon para sa mga estudyante. Magpatuloy sa pagsisikap, magpatuloy sa pagsusulat, magpatuloy sa pagiging mahusay.